Hello mga kabatang helmet! Siyempre today sa Berber, happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel na ito. Please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi kayong updated sa lahat ng latest chika! And sa lahat ng mga sasawsawan namin ni Videographer. And for today's video mga kabatang helmet, bongga, pagod na ang lola nyo. Pero syempre, hindi yan mapipigilan ng ating pag-epal. Dahil nga ano tayo, Videographer? Jepal! Jepal. Siyempre, kailangan sausaw pa more. Diba, Videographer? So, ito, ang pinaka-latest na in-upload na video sa kanyang TikTok account ni Prof. Doc Shelo Magno, mga kabatang helmet. Siyempre, re-react tayo ulit. Videographer! Mariak ka eh. Oo. Helmet yung video. Panoorin na natin. Pasensyahan niyo na po yung boses ko dahil sinisipon at inuubo pa rin. Pero marami pa rin pong nagtatanong na i-discuss ko daw yung miscellaneous and other operating expense. So, Videographer, ang tatalakayin ngayon, ha, sa mga oras na ito, sa mga oras talaga na ito, eh yung MOOE or yung miscellaneous other expenses. Ganun! Dalawang O. Dalawa kayo! Oh, mga bata yun, ha? Alam ko eh. MOOE. Ano ba yung Videographer? Miscellaneous. And other. And other. Operating Expenses. expenses. Ang haba, mga kabata helmet. Pero, ibig sabihin lang yan, MOOE or ginastos. Mga ginastos ng kaperahan. O, diba? Mga pinagkagastusan. O, diba? O, tuloy na natin. Ng Kongreso. Okay? So, na-discuss ko na po ito at pinapaliwanag ko na yung extraordinary expense ay meron pong guidelines ng COA sa pag-audit niyan. So, na-audit po ito. Ang hindi na-audit or yung parehas ng confidential fund na certification lamang ang audit ay yung tinatawag na MOOE ng mga congressman at mga senador. So, uulitin ko, parehas po to ng confidential fund na certification lang ang hinihingi. So, Videographer, itong MOOE ay parehas lang din ng confidential funds na certification lang ang hinihingi para ito ay ma-audit. Oh, hindi diba? na kailangang bilangin. Hindi na kailangan i-liquidate pa or i-dissect kung saan napunta, saan ginastos. Basta may certification, ayun no, certification audit lang. Pasok na sa banga. This is to certify that legit to. Legit ang pinagkagastosan ko. Oh? Diba? Sabi! O, diba? Hindi na bibilangin. Hindi na. Kung sinasabi natin abolish confidential fund, ganun din po, dapat nanghingi tayo ng greater accountability kung paano ba ginagastos itong mga MOOE na ito ng Kongreso. Gayon din, kung kayo ay nagagalit tungkol sa MOOE ng Kongreso, dapat nananawagan din kayo na ayusin ng paggamit ng confidential fund. Ngayon, dun sa isang video ko na isang araw, sinabi ko rin, hikayatan natin si Congressman Pulong, no? Paulo Duterte. So, si Pulong ulit, Videographer. Pulong. Diba? Sinabi, si Pulong? Si, Congressman Paulo Pulong Duterte. Oh. Diba sabi nga nung sa nakaraang video, mga kabatang helmet, sabi nga ni Prof. Shelo Magno, itanong nga daw natin sa champion sa MOOE. Lang iba kundi si Pulong. So, tuloy natin. Na magsalita tungkol dito sa MOOE. At na yung tatanong, bakit si Congressman Pulong ang pagsasalitain natin? Napakahalaga po na sa bawat kampanya natin, meron tayong mga tinatawag na whistleblower. Alam niyo po ba? Videographer, alam mo ba yung kilala kong whistleblower dati? Hindi yan. Sino ba? Basta yun. Basta si Napoles, di ba? Whistleblower daw yun, di ba? Na si Congressman Pulong ang head ng accounts ng Congress ng nakaraang administrasyon. So kung merong nakakaalam kung paano ba ginagastos talaga ang pera ng budget ng Kongreso, si Congressman Pulong po yun. So, kasalukuyan ang namumuno po dyan, si Congressman Yeda, Mrs. ni Speaker. So, kung kailangan natin ng
Mrs. daw, Bijugapur. Mrs. ni? Mrs. ni Speaker Romualdez. Siya ang? Champion. Yung mag-e-expose, magpapaliwanag kung paano nga ba yung issue ng MOOE ng Kongreso. Talaga pong hikayatan natin si Congressman Pulong na mag-expose, mag-discuss, at isiwalat kung paano nga ba yung mga usapin tungkol sa MOOE ng Kongreso. Wag kang kukurap, Pak. O, di ba mga kabatang helmet? Wala i-expose. Ang Ang daming tatanungin. Ang daming katanungan. Tapos, ang talaga palang makakasagot, walang iba kundi si Congressman Pulong Duterte. Oo. Talaga palang ang dami palang dapat talagang tanungin. Yan kasi yung mga hindi natin alam. Yun yung mga hindi natin alam, hindi natin natatanong kasi Oo. ito lang yung nakikita natin. Oo. Siguro hindi natin alam dahil busy tayo sa Oo. mga sarili nating buhay. Yes. At saka hindi rin talaga natin alam paano i-dissect or Oo. paano himayin na meron palang mga ganun pang aspeto. Akala lang natin, di ba? Parang tax, ayan, nagbabayad lang tayong tax, income tax, di ba? VAT. Pero may mga nakapaloob pa pala na mga yung paggamit ng budget. Di ba? Pero alam mo, iba pala yung nagagawa ng tiwala. Yes. Dahil may tiwala ka. Halimbawa, ako. May tiwala ako kasi akala ko, ang isip ko, maayos yung pamamalakad. Kasi ito yung nakikita mo. Oo. Ito yung pinapaniwala sa'yo. Oo. Ito yung pinaniniwalaan mo. So, dahil nagtitiwala ko, alam ko na maayos yung ginagawa. So, bakit kailangan ko pang alamin Diba? kung sino yung mga humahawak? Eto ngayon, lumitaw si Confidential Fund. Kaya nga. Si Maring Confi. Meron palang confi. Tsaka si Paring Mowi. Akala ko, confetti lang. Oo. Meron palang confidential Yung funds na pala. tinatawag, mga kabatang helmet. So, paano na yung tiwala natin? Kay Maring Confi at saka kay Paring Mowi. Yun nga, Bijoga Per. So, kailangan talaga masagot yan ni Congressman Pulong. Kasi sabi nga, di ba, ni Prof. Shelo Magno, kailangan tanungin yung champion! Yan ang champion sa MOOE. So, malamang Sino? si Pulong Duterte. So, The champion. yes! Winner. Winner! Ano yan? Ito! Kala nyo winner! Kaya nga, di ba, mas maganda nang dumiretso tayo doon sa taong may alam talaga. Kala ko, dumiretso tayo sa winner. Winner! Di ba? Bakit pa tayo magtatanong sa iba? Di ba? Malamang, baka ang isagot lang sa atin, paligoy-ligoy pa yan, na parang palabok. Doon na tayo dumiretso sa champion at winner sa MOOE. Walang iba kundi si Congressman Pulong Duterte. Di ba? Ang dami pa lang talaga nating dapat tanongin sa mga Duterte. Di ba, mga batang helmet? Pero, in Fairview, yan pala yung mga kailangan nalalaman din ng taong bayan na may ganyan pala, no? Kasi, pera natin yan, mga kabatang helmet, Pera ng taong bayan yan. So, dapat, may alam tayo, may karapatan tayong malaman kung saan talaga napunta, saan ginamit. Di ba? Kaya, may paki ka. May paki tayo. Kaya, wag kang kukurap. Di ba, Bicho pa? Huwag kang kukurap. Yes. So, yung pala yun, no? Yung confidential funds, saka yung MOOE, pag in-audit siya ng COA, certification lang ang kailangan. Hindi na kailangan pa yung parang idadissect o ililiquidate mo na dito napunta yan. Ito yung presyo. Ganun. Alam mo, Grabe. kakapangalan nila ng ganyan, same banana lang siya. Yes, oo. Same banana na Banana binigyan split. ng ibang pangalan. Yes. Ay, naku, mga bata helmet, i-comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo. Alam ko, kating-katin na rin kayo magsalita. At super welcome tayo sa mga trolls, Bijoga Per. Kasi nakaabang sila sa ating mga, react video. Kaya, ibig sabihin, ang mga trolls, Bijoga Per, may pakialam din sila. Kasi baka mamaya hindi na sila sumweldo. So, masarap ang ulam ni Troll. Oo. Trolls. Tutsi trolls. Charot. So, ay mga batang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buwan nyo, nag-helmet din ang book nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Abangan nyo next year. Ilang buwan na lang yun Ilang buwan na lang, ilang tulong na lang mga kabata helmet. Balita ko nga parang 29 days na lang, Pasko na. Or 28 days. Pero eto, may mangyayaring alam ko matutuwa kayo mga kabatang helmet. Basta next year, lagi lang kayo tumutok dito sa channel natin, di ba, Bijoga Per? And yung next year talaga, hindi nyo makakalimutan yung araw na yun. Basta next year! Kaya dapat lagi kayong umabang at sagutin nyo yung si Nech Itay! Nakakaloka Kapit lang po. Si Nech Itay yung 1 and 2!
Yung 2, may malapit na di ba? Ay, mega love shoutout kay Sir Easy. Hello kay Sir Al Olalia. Ay, syempre si Sir Roger and Sir Roma Acuna. Di ba? Medyo kapar. Ingat po kayo dyan. Sir Roger and Sir Roma Acuna. See you soon po. Mega love shoutout muna tayo kay David Napay. Ayan ha. Fe Hardulin. Mega love shoutout po. Ito palagi nagko-comment. Thank you po. Yung ating number 1 fan sa India. Medyo kapar. Babatiin ko muna. Masan pa siya. 7753. Nakakaloko mga bata helmet. May avid pan tayo sa India. Tapos, mega love shoutout din kay Rico Argoncillo. Mega love shoutout din kay Tito Piti. Ayan. Mega love shoutout po kay Emma Nasirfa. Si, Koy Joy. Mega love shoutout din po. Sino ba siya, Par? Orik. Mega love shoutout po. Me and My Music. Mega love shoutout po. Christian. Mega love shoutout po. Di ba meron din? Me and My Music tsaka si Christian. Mega love shoutout din po kay Madam Bernadette Esperat. Ayan ha. Sita Avila. Ayan, si Ma'am Sita Avila. Mega love shoutout po. Mega love shoutout din po kay Sir John Paul Domasian, Sir Ernesto Tan. Sabi ni Nikki Boy Zopicar. Yan ang pagkakamali ni Ma'am Lenny sa nakarang eleksyon. Hindi agresibo ang approach niya sa campaign at mukhang pakipot pa dating. Masyadong late nag-declare na pagkakandidato bilang presidente ng bansa. May sumagot naman sa kanya. Ito nabasa ko mga kabata helmet. Baka sabihin nyo, fake news. Ayan yan. Ano natin yan. Papakita ko sa inyo. May sumagot sa kanya, si G613. Ang malino na nadaya tayo na nagdaang eleksyon kasi hawak nila ang lahat. Mula Comelec, sa Smart Magic, ST, Smartmatic. Ayun. Sagutin ko lang si Sir Nicky Boy Zopicar Bichugapar. Wala namang naging mali si VP Lenny in terms ng nakarang eleksyon. Kasi mula po nung umupo siya ng 2016 as the Vice President of the Republic of the Philippines, may ginagawa po siya. Doon nga nag-umpisa si Angat Buhay, di ba, Bichogapar? Na ito lang yung binigay sa kanyang budget kasi wala nga siyang confidential funds eh. Wala siyang hiningi. Ang inallocate lang sa kanya, ganito lang kaliit. Kaya, minaximize nila yon. Nag-start si Angat Buhay, Bichogapar, di ba? At talagang, grabe, ang dami ring tumugon. And doon naman sa parte na hindi agresibo yung approach sa kanya, tinanggalan nga siya. Tinanggalan siya ng, alam mo yung Bichogapar, wala siyang mga vloggers na binabayaran. Walang bayarang tauhan na para i-promote siya. Gagaya nung isa. May alam ako, mga kabatang helmet. Gamit na gamit. Pero yun na nga, mabalik na tayo dito. Yung in terms ng agresibo approach niya sa campaign, andun naman sadyang ang galing talaga ng disinformation. Ang galing ng fake news na na-brainwash yung kapwa Pilipino natin. At yun yung nakakalungkot kasi damay-damay na to. Diba? Yes, Bichogapar. Tsaka during the campaign, hindi naman siya halos ang Tao ang kumilos. Yes. Wala, 'di ba sabi nga ni VP Lenny during the rally na nakakagulat kasi dapat yung mga politiko, sila yung nag-organize ng rally. Oo, sila yung nagbabayad. Oo, sila nagbabayad, 'di ba? Politiko nagbabayad. Oo, yun yung traditional. Pero yung nangyari kasi yung pink movement, tao po ang gumagalaw and ako bilang isa sa mga volunteer medics ng rally ni VP Lenny. Talagang yung on ground, kami yung nag-aayos ng logistics, kami nag-aayos ng ingress, ng booth ng medics. Kaya maraming salamat po talaga sa lahat ng nag-donate. Di ba may nag-donate sa ating videographer from Australia pa yata. Maraming salamat po. Ang dami nating na-raise na funds noon na syempre hinawakan niya ni Doc Iris, yung kasama natin sa medics. Na, alam mo yun mga batang helmet, tao, yung bayanihan yung gumalaw. Kaya yun nga nakakaano kasi sabi nga ni VP noon, talagang full sked. Napupunta siya dito sa bayan na to, may kasunod pa kasi yung mga tao talaga yung nag-organize. So, sabi pa rito, at mukhang pakipot ang padating, masyadong nag-declare na pagdating na bilang presente, masyadong late na. Kung bumili po kayo nung table, coffee table, Bichogapar, coffee table book, yung book, yung compilation, talagang nakipag-meeting po si VP Lenny sa lahat ng mga kumakandidato that time, Bichogapar. Nakipag-meet siya, inupuan talaga, kaya lang wala talaga yung tipong sino yung tatayo na kandidato, Bichogapar,
para lumaban. Kaya talaga nag-decide siya last minute. Kasi parang kailangan talaga may mag-stand. Alam niyo yun, mga batang helmet. Naku, mahabang usapin to, pero maraming salamat pa rin sa komento mo. Siyempre, yan yung side mo, and yan yung paniniwala mo. Kailangan lang nating respetuhin. Pero, siyempre, mga kabatang helmet, paminsan-minsan, kailangan din nating sagutin kasi tayo may alam ng katotohanan. Yan lang naman di ba? Spread natin yung katotohanan, mga kabatang helmet, para malaman din ng mga kababayan natin kung ano talaga yung totoo.